Ayan mga Lodi, napakaangas. Ito ay inbreed ni paring Stubborn at ito yung uncle ng 900 km Daybird champion natin. Ayan, napakaangas. Narehome ko na siya. Ayan, ayan. So yan mga kalapatids, nakita nyo na naman yung pagmumukha ko. Yan, kagigising ko lang mga Lodi. At maniwala kayo sa hindi, alas 8 na ng gabi dito ngayon. At maliwanag pa, ganyan dito. Kaya pagka mga long distance, nakakapagpa-daybird kami. But anyway, update tayo sa mga ibon natin. At pakikita ko sa inyo yung isang naturuan natin na rehome natin ngayon. At napaka good news. Ayan mga Lodi, napakaangas. Ito ay inbreed ni paring Stubborn at ito yung uncle ng 900 km Daybird champion natin. Ayan, napakaangas. Ayan oh, napakaangas. So yan mga Lodi, kwento ko lang sa inyo, itong ibon na to, ito rin yung tatay nung Mili na consistent natin na nawala sa 700 km. Nagkamali talaga ako dun. Kasi yung ibon na yun, binibigyan ko lang siya ng kapares kada basketing. Pero nung pinrepair ko siya sa 700 km, yun, putya, binigyan ko siya ng kapares. Tapos hindi na siya kumain, lagi na siya naghahabol sa hen. Yung katawan niya hindi natin nakuha yung parang hindi natin nakuha yung tamang katawan niya para dun sa 700 km. Tapos sinakay ko pa rin siya. So kasalanan ko yun kung bakit nawala yung ibon na yun. Pero ang galing pa naman ng ibon na yun mga Lodi. Ayan, tapos natapat pa sa nagkahirapan pa nung araw na yun, nung race na yun, yung 797 km. Ayan, mantakin mo ha, from 500 km jump sa 797 km mga yearling. Ito yung uncle nung champion natin. Pucha. Tapos ngayon, itong kak na to, itong inbreed ni paring Stubborn, babalik ko sana doon sa dati niyang pairing, yung finisher ng 900 km. Kaya lang, naisip-isip ko, itago na yung 499 hen. Yung 499 hen na blue bar, kung naalala nyo, yung consistent din, tinago ko na, hindi ko na sinakay ng Timaro o ng 900 km. Ayan. So, pinaris ko siya rito mga Lodi. Tapos, sabi ko, ang ililipad ko na lang si Kim Cam para ma-prepare ko sa 1,200 km dahil si Kim Cam nakauwi nga ng 797 km. Tapos, ayoko sanang ilipad yung 900 km si Pearl Eye. Ayoko sana siyang ikarga sa 900 km kasi sabi ko gagawin ko ng breeder to kasi nga nanalo tayo o consistent ko talaga yung hen na yun. Pareha sila ng 499 hen kasi wala pa ako nabibreed para next year. Sabi ko kailangan ko na mag-focus sa breeding para next year. Late na nga ang breeding ko mga Lodi, nag-i-start ang breeding dito August, September, October, November. So magde-December na, wala pa akong breeding pero meron akong ilang piraso pero wala kasi akong wala pa akong balak maglaro sa young bird season. Baka yung mabibreed ko ngayon para sa next year na sa old bird season. So maglipad man ako ng young bird, ayun siguro yung mga kapatid ni Kim Cam. Ayan, pero sayang talaga si Kim Cam. Wala tuloy tayo makarga sa 1,200 km. At sabi ko sayang na sayang tong Kim Cam na to. But wala tayong magawa, minsan din natin masabi kung ano yung nararamdaman ng ibon. But yan, si Pearl Eye naman naiisipan kung baka subukan na naman. But anyway, ayan, nakakatuwa tong ibon na to kasi unang painakay ko sa kanya, naglabas agad ng Mili na malakas. Ayan, tong ibon na to, dati wakwak yung dibdib niyan mga Lodi. Dahil nung dati kong loop, doon ko ito na-breed Tapos ngayon, sabi ko parang ang baho. Minsan pumasok ko sa loob ng loop ko, ang baho, iba amoy parang manabubulok. Tapos ngayon sabi ko, sino kayo maamoy na naapansin ko siya pala wakwak yung dibdib. Pero pinabayaan ko na lang, nabuhay pa mga Lodi. Ang lakas na ibon nito. Kung nanakawin to sa loop, hindi mo basta-basta makuha, napakailap talaga, hindi mo basta-basta madampot. But anyway, yan, na-rehome natin tong inbreed ni paring Stubborn mga Lodi. Na-rehome ko na siya. Ayan o. Ayan. Ayan o, pumasok agad o.
Ayan, na-rehome ko siya. At gusto ko kasi mga lodi, nakakalipad yung breeder. Kaya ayan, talagang inaano-ano ko na siya mga lodi. Yung mga breeder ko, unti-unti ko nang tinuturuan. Ayan, yan ang pinarisa niya, si 499 hen. Yan, talagang malupit din to. Parang mas malupit pa nga talaga kay Pearl Eye to. Kaya tinan nyo, una ko agad siyang tinago. Kasi gusto ko yung size ng katawan niya. Ang ganda pa kasi itong inbreed natin, maliit na kakto. Tapos ngayon itong blue bar na to, medium size siya. Ayan, cross na siya mga lodi, maganda to. Kasi hindi na siya line breed o inbreed. Mukhang palagay ko compatible yung pairing nitong dalawa na to. Kaya ayan, pinagpares ko sila. At actually nag-itlog na yan noong nakaraan. Pinayaya ko ngayon. Kasi gusto kong kumuha talaga sa kanya yung second clutch. Ayan, or basta para makarami rin tayo. Yun yung isang idea ko para mabilis makakuha agad tayo kasi talagang late na ako mga lodi. Iyan pa lang yung mga breed ko. Ito pa lang. Bali ito, buti nga parang nagparehas na hen to. Yan, mukhang parehas na yun. Palagay nyo mga lodi, comment down below. Yan, mukhang hen na. Mag-nestmate tong dalawa to, magkapatid, full sibling ni Kim Kam mga lodi. Ito yung mga first clutch oh. Ito mukhang kak na. Ayan. Puro blue checker nga nilabas, nakakapagtaka ngayon. Tapos ito pa isa oh. Ayan oh. Ayan, nestmate din to. Ayan, ito napakaganda ng anak ni mga lodi oh, ni Kim Kam. Ayan oh. Ayan, anak ni Kim Kam to, saka ni Joe Benito. Ayan, napakaangas. Napakaangas ng inan natin, ng breeding natin. Alright, so dito ko na lang yung vlog natin mga lodi. Update tayo kung road to 1,200 km na ba tayo. Ayan.